nung sinabi sa akin na may cancer ako, never ko question na bakit ako pa, Lord, pwede naman, alam mo yun, ibang sakit na lang or hindi ganun kalubha. Pero never ko tinanong yun sa kanya. Siguro, ano lang, puro positive lang na, alam mo gagaling kayo, alam mo. 3 linggo na mula nang matuklasang may lung cancer si Jam Sebastian ng popular YouTube tandem and real-life sweethearts na Jamitch. Patuloy ang pag-ulan ng mensahe sa social media na nagpapahayag ng suporta sa binata at maging sa kasintahan ito. Katulad ng mga hit videos nila on YouTube, sinusubaybayan din ng libu-libo nilang followers ang araw-araw na development sa sakit ni Jam. Bagamat may pinagdadaanan, hindi pa rin siya nakakaligtas sa mga intriga. Nung sinabi sa amin na sa akin na may cancer ako, parang hindi pa nag-sink in eh. Parang, ano pa rin, parang hindi totoo. Parang ganun. Parang ako magkaka-cancer eh. Wala naman akong bisyo. Hindi ako umiinom, hindi ako nag-yosi. Tapos, bahay lang ako palagi. Hindi ako mahilig sa mga clubbing, mga ganun. So, naisip ko paano nangyari sa akin yung ganun na magkaroon ako ng cancer. Earlier this week, may kumalat na mga larawan ng binata na tila kumukontra sa mga naging pahayag nito hinggil sa kanyang healthy lifestyle. May mga bumabatikos sa anilay di nito pagsasabi ng totoo. Ngunit ano ba ang katotohanan sa likod ng mga nasabing larawan? Ano ang intensyon ng taong nagpakalat nito? Ngayong hapon sa Star Talk, isang paglilinaw mula sa iniintrigang si Jam Sebastian at ang kwento ng patuloy nilang pakikipaglaban sa matinding karamdaman. Sina Jamville Sebastian at Pauline Michelle Ligayu o Jamitch live. At kasama natin ngayon siyempre live Jam and Mitch, known as Jamitch. Magandang hapon. Siyempre, magbigay-pugay din tayo sa mami. Mami ka ba talaga? Yes. Si Mami Maricar Sebastian, mami ni Jam. Okay. Linawin muna natin, Jam, kasi yung sinabi sa last week yun na sinabi mong wala kang bisyo, you don't smoke, you don't drink. Pero eto, nung inulit natin sa interview, meron ngayong mga naglabas ang mga issue ngayon at naglabas ang mga picture na hindi raw totoo kasi ikaw nga, paliwanag mo ito. We have the picture here. Can we show it? Ito. Ayun na. Ayan po. Kuha po yan ng Christmas 2009. Kasama ko po yung mga barkada ko. Hindi po talaga ako nag-ios. Hindi po ako umiinom. Kung makikita niya po, pinagtripan lang ako dyan. Yung kumalat po kasi na picture yung nakaganan ako, parang mayabang yung dating. Parang bad po yung dating. So parang napagtripan na ako dyan. Pag nakita niyo dun sa ibang pictures na hindi kumalat, ako po yung nag-post nun talaga. Ako po yung nag-post nung yung picture na parang nandidiri ako sa Yossi tsaka sa beer. Ayun po yung dalawa sa gilid. Pero po yung isa lang po kasi yung kumalat. So ako po yung naglabas nung picture na yung parang inisente ako na hindi po kasi ako talaga nag-iossi, nagbe-beer. So yung mga barkada ko, parang napagkatawaan lang ako, para bad boy yung dating, gano'n. Props lang ang, in other words. Opo. Oo, ginamit na props. Ito pa, nako, ito naman may sakit na nga, iniintriga pa. Kasi may isa pa raw issue na adik ka raw sa casino. Sa tingin mo ba, ito, meron ba tayong picture sa casino? So yun, nagkakasino ka ba talaga? Ako din po yung naglabas ng picture na yun. Ito po, Ayun. before po, yan lang po yung bisyo ko. Talaga pong na-addict po ako sa casino. Sa poker po. Feeling ko po, doon ko po nakuha yung mga smoke, yung stress. Second hand, mas delikado yun. Nakuha ko po yung lung cancer ko sa stress and sa lifestyle. Ilang taon po akong pabalik-balik sa casino na minsan sa sobrang addict ko, 3 days po ako nandun. Na minsan, iglip lang, ang kain ko lang sa isang araw, isang beses, tapos puro stress kasi nag-iisip ka palagi. Ganun po, ang tagal ko pong naging lifestyle nun. So, feeling ko po, doon po ako nagkaroon ng stress, doon po nag-start yun po yung sakit ko. So, in other words, pinagsisihan mo siyempre ngayon yun dahil ito yung naging resulta. Opo, pinagsisihan and natuto na rin po ako doon. Matagal na rin po akong tumigil and simula po nagkaroon nun siya, Mitch, nagbago po yung buhay namin. So, nawala po yung addiction ko doon sa gambling. Totoo ba
Mitch. Yes po, ngayon sobrang okay na siya. Healthy living na kami. Pati actually kami na nasa bahay din, nakasama niya palagi, nagiging healthy living na rin. Pero anong nararamdaman mo ngayon as we speak now? Health-wise? Blessed po kasi yan, kaharap ko po kayo, nasa nationwide po ako, pinapanood po ako ng mga tao. Pero Kami yung po. kalusugan? Ngayon po medyo mas okay po ako kumpara before. Yung treatment ko po everyday po. So, medyo mas malakas ako kumpara dati. Dati po, nakahiga lang ako palagi. Nasa kama lang. Ngayon po, nandito na ako sa studio. Yan, nakakapag-ayos na ako. Tsaka gwapo pa rin siya, di Ako ba? pa rin. Nagmana sa mami. Mami, paano mo yung pag-aasikaso araw-araw? I can imagine, meron ka sariling buhay mo. Yes. Paano yun? Paano mo inaalagaan Actually, si nung Jam? nalaman kong may sakit siya, nag-resign ako sa work ko. Aha. Tapos, ako na yung nag-aasikaso ng food niya kasi maraming bawal. So, umaga pa lang nagigising ako. Ako na din yung namamalengke para sa kanya. Tapos, ako din yung nagpapainom ng gamot. Kinukulit ko talaga siya. Kasi misa matigas ang ulo niya, ayaw niyang uminom ng gamot. Nurse, kumusta naman ang pasyente mo? Matigas ka ulo? Sobra po. Kami po ni Tita hirap na hirap kay Jam everyday. Sa ano to? Pero anong klaseng, teka, you said everyday yung treatment. Anong klaseng treatment yun? Integrative medicine. Ano ulit? Integrative medicine. Paano yun? Pinagsama po yung alternative tsaka yung conventional. Pinagsama po yun. Tapos, IV po siya everyday. Tapos, bawal po ako sa mga unhealthy foods. Ang pwede lang po veggies tsaka fruits. So, gulay, prutas. Apo. Tapos, tulog ng maaga. Ano pa ba? Ayun. Tapos may machine din po sa kanyang ginagawa na yun po yung nagtutunaw ng tumor. For 2 hours po Parang yun. microwave. Microwave na machine. So, talaga major production. Araw-araw. Hindi biro ito, ha? Pero ngayon, ang maraming talaga last week, talagang ang daming nung nalaman nila na nagbibigay ng suporta. Anong masasabi mo sa mga yung online followers, kahit sa mga nanonood ng Star Talk? Ang Sobrang dami-dami. nagpapasalamat po ako sa lahat. Sa bawat isa na nagdadasal, na nagbibigay ng suporta, yung mga gusto po ako makita, yung mga dumadalo sa bahay, sa lahat-lahat po. Kahit minsan may mga galing Pantarlac, nagugulat po kami. Nasa condo na lang po. So, maraming salamat po. And I'm so blessed na nangyari po sa amin itong lahat kasi mas naging attached po ako sa family ko, sa girlfriend ko, sa mga friends ko, sa mga supporters. And sana po at tuloy-tuloy yung paggaling ko. And abangan niyo po yung mga susunod pa naming movie. Okay. Mami Maricar, anong feeling mo bilang ina na nagsasuffer ang anak mo pero ang daming nagsusuporta? Siyempre, bilang ina, ako yung una talagang nasasaktan. Sobrang nasasaktan talaga ako. Lalo na pag nakikita ko siyang in pain. Tumatakbo ko. Kasi ayaw kong makitang umiiyak ako. Kasi ayaw niyang umiiyak ako. Yun. At nagpapasalamat naman ako dahil sa mga suporta ng mga kaibigan namin, family. Kumbaga, yung kahinaan ng loob ko, sa kanila din kami kumukuha. Kasi hindi namin kakayanin mag-ina to. Kasi tatulungan kami sa pamilya. Kaya madaming sumusuporta sa amin. And thank you sa lahat. Well, actually, 4 kasi. Kumusta naman ang si Nurse Mitch? Anong rating mo? Hindi siya umaalis talaga sa tabi ni Jam. Ever since yung nagkasakit. Lagi talaga siya. Minsan nga sinasabi ko, pagpasensya niya na kasi may time kasing ina-atake siya na anxiety na nagagalit siya kay Mitch. Tapos nagagalit siya sa amin. Pinapaalis niya kami. Lalo na sa akin, lagi siya nagagalit. Pero pinagpapasensya namin siya kasi alam namin, epekto ng cancer yun. Oo nga. Kaya sabi ko kay Mitch, ikaw nang bahala magpasensya sa anak ko kasi kung tayo yung may sakit, nararamdaman din natin kung ano yung nararamdaman niya. Kaya Jam, thank you talaga sa kanya. Nagpasalamat ka na sa mga iyong followers. Pero nandito ang yung number 1 fan, supporter, basta cheerleader nandito, si Yexel. Yexel, please join us. Si Yexel po ay parte ng showbiz. Nako, makulay din ang buhay nito. Kumusta na, Yexel? Okay naman po. Oo. Kumusta naman yung mga nakaraang issues? Okay na. Huwag nating balikan. Wala na po. Pero nabanggit mo kasi, naku, mangiyak ka na rin, no? Nabanggit mo kasi sa mga interview mo sa Star Talk last week na growing up, hindi kayo gano'ng ka-close ni Jam. So, hindi kayo gano'ng ka-vocal. So, how do you show your support sa kapatid mo? Nung una ko pong nalaman yung sakit niya, syempre ako yung nasaktan para sa kanya kasi
hindi ko alam kung paano niya tatanggapin yung sakit na ganun. So parang nagulat din ako. Tapos yung text niya sa akin, ang text niya agad sa akin, "Kuya, sorry. Lalaban ako, papagaling ako." Nasa mall ako noon, so naupo ako sa mall. Tapos syempre, hindi ko rin maintindihan yung pakiramdam dahil natakot din ako para sa kanya. Tapos sabi niya nga, yun, tulungan mo ako, kuya. Sabi ko, andito ako lagi para sa'yo. Sabi ko, gagawin ko lahat ng kaya kong gawin. Pero Mitch, ito talaga, I mean, talagang kailangan magkakapatid. Ito yung mga panahon dapat magtulungan. Pero ito kasi, girlfriend, alam mo, saludo ako sa'yo kasi para ang laki ng sinasakripisyo mo para sa larangan ng pagmamahal. Anong, syempre, aside from love, where's it coming from? Alin? Sorry. Ano Yung suporta mo, hindi ka ba may papangako mo bang hindi ka magsasawa sa pag-aalaga kay Jam? Hindi po. Kasi yung family ko rin po, andyan lagi para sumuporta sa akin. Sila rin mismo sinasabi, sige, dyan ka muna kay Jam, kailangan ka niya ngayon. Ayun. Ganun. Hanggang saan ang pwede mong isakripisyo? Hanggang dulo po. Hanggang kahit kailan. Kasi ito ba, ngayon, sabi niyo kasi last week gusto niyo magpakasal. Pero like, ano ba, may plano na in the offing? Wala pa pong plans. Pero yun po talaga yung dream namin pareho. Pero nakikita niyo ang sarili niyo? Yes po, definitely. Kahit anong mangyari? Yes po. Na-visualize ko po na may mga anak kami, naglalaro kami sa park, na magkakaroon kami ng apo, nagsiswimming pa kami, malakas pa kami. Yung gano'n, na-visualize ko po yun eh. So, alam ko po na mangyayari yun. EXL naman bilang kuya, paano binago ng sakit? Aside from the fact na mas close kayo ngayon, paano pinapakita support mo bilang kuya? Kasi ngayon, magkahiwalay po kami ng bahay. So, nangyari po, doon muna ako tumira sa kanila. Kasi ang gusto ko talaga, kada gigising siya, katabi niya ako. So, parang ipinangako ko sa sarili ko sa kanya na hanggat hindi ka magaling, dito ako palagi. So, parang ganun po. Alam niyo, napakainit itong usapan ito. Yung relasyon, yung all the sacrifices din na ginawa ni EXL para sa kanyang kapatid, malalaman natin yun sa pagbabalik ng Star Talk. We'll be right back with the Sebastian family and soon to be a member of the Sebastian family. Magbabalik po ang Star Talk. At nagbabalik po tayo with Jamich, syempre, at kasama syempre si EXL ang kapatid at saka ang batang-batang mami. Sigurado kang mami ka? Yes. Okay. And then, kasi yung hanging question ko kanina, EXL, paano binago ng paramdaman ni Jam ang relasyon niyo bilang magkapatid? Kami kasi ni Jambi, lumaki kami sa isang bahay. Pero hindi kami, magkaiba kami ng mundo. Kasi ako sa toys, siya naman sa internet, basketball, ako sumasayaw dati. So hanggat sa lumaki kami, ganun kami. Pero etong nangyari nga to, eto lang yung parang feeling ko, simula bata kami, eto na yung parang pinaka-kauna-unahang yakap namin ulit. Bilang magkapatid, na may luha, na ganun. Kaya nga sa magkakapatid, huwag nyo na hintayin, no? Oo. Kaya nga. Pero kasi syempre, maraming syempre nagsusuporta, pero maraming pa rin haters, maraming bashers na sinasabing attention seeker lang daw kayo. Ano reaction nyo dun? Sa sobrang dami po ng pagmamahal, hindi ko na po masyado napapansin yung Totoo. negative. Dahil halos lahat po talaga, minsan nga po may napapasa ako kahit haters na dati po akong hater pero nagsisi ako, nagsasorry tapos magpagaling kayo, nagdadasal ako para sa inyo. So, kahit yung mga dati kong nakaaway, lahat nagiging kabati ko, nagsasorry ako, ang sarap ng pakiramdam na, uy, wala na akong kaaway. Kumbaga lahat okay na. Parang lahat nagiging positive. Iba yung way ni Lord kung aalamin lang natin yun, maintindihan natin yun, talagang the best po yung plano niya para sa atin. Okay. Mitch, halos 6 na taon na yung Jamich nyo, no? Yes po. Sa tingin nyo, what made you click? Siguro po dahil pinapakita namin kung ano talaga kami sa mga tao na nakapaligid sa amin. Na totoo talaga kami. I mean, walang halong, like may image kang gustong ipakita, walang ganun. Kung ano talaga yung pagkatao namin, yun yung pinapakita namin. Ayun po. Pero yun na nga, again, kanina nga, tinanong ko na yung future nyo together. Pero bilang halimbawa, kung as partner, kasi pero ano ba to, magkasama as talagang, sabihin natin lovers, no? As partners as in the profession, sa tingin nyo, ano pang nabivisualize nyo in the future para sa inyong dalawa? Yun nga po, yung may mga apo na kami, na kompleto yung family namin, masaya kami, nag-e-enjoy lang kami sa buhay. Ayun po, tapos si Lord nasa gitna ng relationship ng buong family.
And pati po yung family niya, yung family ko din po. Mami Maricar, paano? Bibigyan kayo ng apo. Gusto niyo ba yun? Na Yun ang gusto ko lola eh. kayo tatawagin? Gusto ko na talaga magkaapo. Ikaw, anong nakikita mo sa kanila? Paano mo nabivisualize itong dalawang Nakikita ko talaga magsigiro? magkakaapo ako sa kanila. Eh kasi ang lagi nila binibigay sa akin yung tuta eh. Yun daw yung anak nila. Ayoko nung ganyan. Ayan. Si Stevie. Ayan yung anak Ay, nila. ito. Sige, ano ko ito? Ako, meron pang Ito ano yung to. anak nila. Ayan, ako si Thank Haga you. Penguins pa pinagdala nyo. Pero, how did this, Mitch, how did this change? Yung sakit? Oh my God, okay. Are you okay? Okay siya. Paano nabago yung relasyon nyo? Ano lang po sana sa tingin because... Okay, kaya ni Jam yun. Kaya ni Jam. Kaya Okay. niya yan. Yun po, mas naging close kami sa isa't isa and mas naging malalim yung relationship namin. Ganun. Tapos 6th anniversary niya na rin. Yes, sa Anong May plano po. niyo? Nawala po yung Wala plano po eh. namin kasi yung sa treatment ko po. So, yun, simula nagkaroon ako ng sakit, lagi sila nakafocus sa akin. Ano ba dapat ang plano? Out of town, mga ganun po. Kasi hindi nyo naman malabog gawin. Opo, kasi yung treatment po kasi. Pero hanggang saan lang pwede makarating kung hindi out of town? I-celebrate lang po namin siguro. Magde-date kami dito sa Manila, ganun, surprise, mga ganun. Ito lang, kunyari-an lang ha. Kunyari, ito, kasalan, mayroon kayong pare, okay, tapos nanonood lahat ang dami yung imbitadong guest, yung nanonood sa atin, nandito yung parent, at may best man ka na. Anong sasabihin nyo pag halimbawa magpapalit ka ng wedding vows? Mauna ka na, Mitch. Ladies first. Pressure. Tingnan mo naman siya. May ring bearer ka na, yung dog. Jam, alam mo naman na andito lang ako palagi for you and kahit minsan may misunderstandings tayong napagdadaanan, alam ko naman na lagi natin yan malalagpasan kasi there is parang may magic sa atin na lagi nating naaayos together na pareho tayong nagkakaintindihan kahit yung mga tao sa paligid natin hindi tayo magets. Ang importante is may special connection tayo. Jam, anong response mo sa iyong bride? Sa akin naman, diba, ikaw nag-aalaga sa akin ngayon. Sabi ko sa'yo, babawi ako, diba? Pag dumating yung time na magaling na ako, aalagaan kita habang buhay. Pati yung mga anak natin, yung magiging family natin. And sobrang special ka sa akin. Alam mo yan, kahit may cancer ako, nawawala pag kayakap kita. Iba yung pakiramdam, iba yung kasiyahan, iba yung kaligayahan kapag katabi kita. And sa'yo ko lang nararamdaman yun. At alam mo yun, sobrang special ka sa akin. Kaya after na itong trial na to, babawi ako sa'yo na sobra. Habang buhay kitang pagsisilbihan, sobrang mahal na mahal kita. Yung best man ay iyak-iyak din. Anong message mo na lang sa bagong kasal? Hindi, syempre para kay Jam, sabi ko nga sa kanya, dito lang ako palagi. Gagawin namin lahat para maibalik yung mga lakas niya. Yun, syempre, kailangan niya lang sundan yung mga gamot, mga kailangan inumin, yung mga procedure ng sakit niya. So, para mawala agad. Kung yung iba nga na nababalitaan natin, cancer-free na, bakit pa sa kanya, di ba? Kung magkakumpleto naman kami ngayon, yung buong family namin nakasuporta sa kanya, yung financial. So, walang puwang sa katawan niya yung cancer. So, kaya namin gawin. Kasi at the same time, si Lord nasa sentro ng buhay namin ngayon. So, Halaga sa pinakamabilis sa panahon, alam ko gagaling po siya agad. Yung strength kasi para, kahit ako, I've seen iba-ibang klaseng buhay, pero yung katatagan, ano yung nagmo-motivate? Siguro po yung relationship namin with God is very strong. Yun yung po yung bagay na nakikip positive sa aming lahat. Pag na kay Lord ka, wala kang sakit, lagi kang magaling sa Kanya. Lalo na kung maintindihan mo kung paano siya gumalaw. Iba po yung way niya kahit minsan questionin mo siya, Lord, ang hirap na ito. Pero alam ko, the greater the pullback, the greater the comeback. So, ang haba ng hinahatak niya ako ngayon eh. Pero pag nilaunch niya na ako, lahat kami mas
malaki ang mararating, malayo ang blessing. So, ganun lang po. Yun lang yung paniwalaan mo. And paglaban mo yun and magdasal ka everyday na, Lord, thank you. Magaling na ako. Lord, thank you. Pinagaling mo na ako. Past tense. Kasi alam ko mangyayari po yun. He knows best. Oo, Mami. Ito, syempre, I'm sure sa lahat dito, ikaw ang pinaka nagdudurugo ang puso. Basta, yung promise niya sa akin na hindi niya ako iiwan. Dahil alam ko naman, hindi sinungaling ang anak ko. Alam ko, tutuparin niya yun. Kahit ano mangyari. Si Mama, di baling siya raw kung mauna. Wag lang kami. Yan ang lagi So, ko ganun siya. pinag- So, parang kahit akuin niya na yung cancer ng kapatid ko. Ganun siya. Kaya, pag kami mga bagay na masakit kay Jamville, unang-una siya lumalabas kasi hindi niya kaya makita. Kasi pag umuubo siya, para bang gusto mong kunin yung sakit yung kahit konti lang. Kasi talagang yung non-stop of pain. Kahit akong kuya na matigas yung loob ko, pag nakikita ko masakit yung ubo niya, talagang ang hirap. Hindi mo ma-explain kung paano mararamdaman mo. Kung paano ka kukuha ng konting sakit, kung paano siya hahawakan. Kasi pag hinawakan mo siya, manghingi siya ng yakap, kuya, hawak. Tapos, kuya, alis. Kasi, alam mo yun, may maraming masakit sa parte ng katawan niya. Ultimo yung pagtulog niya, yun ang pinaka-lagi naming laban. Kasi ang tulog niya, kada isang araw, halos 2 oras na lang. Yung buong gabi niya, parang trauma sa kanya. Kasi, isang side na lang siya natulog ngayon, yung pakanan na lang na ganyan. Tapos sumasakit pa. So, yun ang laging hirap namin pagka yung patulog na. Okay. Mami, siguro mga inang katulad mo rin, anong yung na pwedeng ganito rin pinagdadaanan, anong pwede niyong i-share sa kanila? Na sana, ibigay niyo na lahat kung ano yung mabibigay niyo sa anak niyo. Kasi ngayon, hindi ko naman masasabing pinabayaan ko siya eh. Kaya may mga times siguro may mga shortcomings ako. So ngayon, binibigay ko na lahat. Para sa kanya. Kasi mahal na mahal ko anak ko. At sana sa mga parents, sabihin niyo na lahat ang gusto niyong sabihin. Iparamdam niyo na lahat kung ano yung gusto niyo iparamdam sa mga anak niyo. Kasi ngayon nararamdaman ko kung gaano kasakit. Okay. Ang bigat nito. And kayo na lang kasi maraming na-inspire si Chacha Padilla pa na yung tweet, no? The inspiration that you can share with everyone, with the entire public na, di ba, parang this is a very difficult situation. Nakakayanan nyo. At hindi nawawala ang pagiging in love with each other. Ikaw na muna kaya, Mitch. Oo, sa mga yung paano sila magdodraw ng inspiration? Yung love kasi, kusa niyong mararamdaman yan and hindi yan yung pilit. Ang importante, iparamdam niyo lagi sa partner niyo na andyan kayo para sa kanya, na kahit ano sacrifice ang gawin niyo, willing kayong gawin para lang sa taong love niyo. And Jam, sa mga fans, sa mga hindi kasama talaga sa suporta. Love is the greatest emotion, feeling na binigay sa atin ni Lord na blessed na tayo sa love. So, ang gawin natin, araw-araw natin yun. Pag-aralan, araw-araw natin yun palawakin. Kasi kung love yung iikot sa buong mundo, lahat mawawala yung hatred, yung problema. Kasi sobrang laki po ng love. And sobrang powerful na kahit may sakit ka, pag naramdaman mo, mahal ka ng mga tao, nawawala yung sakit mo, nawawala yung karamdaman mo. So, yun lang po. Kung ano pa yung mabibigay mo sa buong mundo, and enjoy mo lang yung buhay mo, and every day, isipin mo na last mo na yun. Mahalin mo yung parents mo, mahalin mo yung family mo, mahalin mo yung mga kaibigan mo. Sabihin mo kung gaano mo sila na-appreciate. Kasi ako po, maswerte ako kasi naramdaman ko pa lahat ng pagmamahal. Yung iba po, nawawala, na-aksidente. Hindi man lang nasabi ng mahal kita, na importante ka sa buhay ko. And para sa akin po, very fortunate na buong pamilya ko, buong supporters ko, girlfriend ko, nandyan para sa akin. Na pinaramdam nila sa akin na sobrang mahal na mahal ka namin at hindi ka namin iiwan. Yun lang, okay na po ako dun eh.
okay na po ako dun. Nakakaingit ka kasi nabigyan ka ng pagkakataon, di ba? I mean, kaya it's not too late for everyone. Pero EXL, sa lahat ng sumusuporta sa iyong family, this is your opportunity to thank them. Ayun, sa lahat po ng mga taong syempre tumulong sa amin, financial, sa mga prutas na pinapadala nyo, sa mga gamot, tapos sa isang damakmak na comment sa mga inbox namin, yun po maraming salamat po dahil syempre kahit sa mga simpleng tip lang po, nakukuha po namin yung mga number ng doktor, yung mga kailangang inuming gamot, yung mga pinagdaanan din ng mga cancer patients na family nyo. Kumbaga, napapag-usapan po namin palagi kung paano yung mga tip, yung mga pwede namin gawin para kay Jambil. So maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. Thank you very much po. Mami, talaga dakila ka talaga. Anong gusto mo, again, pasalamat sa mga tumutulong? Yes, sa mga tumutulong sa amin, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko dito sa Pilipinas, sa abroad. Thank you very much sa mga simple messages nyo, sa mga prayers nyo. Sobrang laking tulong sa amin yun. Yun po. Dahil hindi naman talaga biro itong, syempre, expenses pag nagkasakit, no? Magkakaroon kayo ng benefit concert, invite nga sila, share tong good news na to. Nagpapasalamat lang po pala ako sa papa ko na inalagaan din po ako kahit broken family kami. Tumira po siya sa condo. And maraming salamat pa. And I hope na nanonood ka. And sa friend ko na si Ayman na umuwi pa ng galing Japan para alagaan lang ako. And salamat po. Salamat talaga sa lahat ng suporta. And John, yung benefit concert po para po sa akin, mamaya na po yan sa... mamaya na. Opo, mamaya na po sa Zirco, Tomas Morato. 9 p.m. 9 p.m. Sana po magkita-kita po tayo doon. Gusto ko po kayo ma-meet lahat at mapasalamatan. Sobrang dami pong guest. Mark Heras, andyan po Ibi Babes, Neil Coleta, si Shay, Maneuvers, si Julian Trono, Chris Lawrence, Jonathan Diray, Sex Bomb, Moy Palaboy, Chickser, Kids at Work, at maraming pong iba pa. Sana makapunta po kayo. Ako, buong showbiz pala nandun ako again. Maraming salamat sa pag-unlock nyo dahil in spite of your condition, nandito ka to share your very, very inspiring story. Your story of hope. Salamat din po. Tsaka gusto ko lang ihabol sa kaibigan ko, si Archie, si Jean, tsaka si Nino, na lagi nakasuporta. Talagang Si Paolo. kahit sa, si Paolo, kahit sa CR po, sinasamahan nila ako. Kahit sa pagtulog ko, kailangan nila ako masayin. Bro, I love you, bros. Thank you so much. And we love your family talaga. Kuya Butch, isa na lang pwedeng Sige. pahabol. Ang EXL Toy Museum po sa Las Piñas, everyday bukas. So sana makapunta po kayo. Meron po tayong Facebook, yung facebook.com/EXLToyMuseum. Tapos yung number po, 0915-7714-777. EXL Toy Museum po sa Las Piñas. Mag-open na po ako ngayon sa Boom na Boom sa Pasay ngayong pong June. So sana makapunta po kayo. Okay, muli, ang aming pasasalamat. Magbabalik po ang Star Talk. Thank you very much Thank you, for guys. this very inspiring story. Maraming Thank you salamat. sa Star Talk. Your prayers, we are going to offer prayers for you, everyone. Magbabalik po kami. Thank you so much. Be strong.